ang pinakamayamang bansa sa mundo. May ginto, brilyante, pera sa kasaganaan. Ang yaman nila ay tila kaya nilang magtapon ng pera sa basurahan nang hindi nag-aalala tungkol dito. Hindi ito France. Sa Saudi Arabia, lahat ay may hindi bababa sa 3 kotse at ang mga bahay doon ay napakalaki. Magugulat ka na makita kung gaano karaming tao ang naninirahan doon sa ganap na kaginhawahan. Itinatag noong 1932 ni King Abdulaziz ibn Saud, ang Saudi Arabia ay matatagpuan sa disyerto na rehiyon ng Gitnang Silangan at isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang bansa sa mundo salamat sa malawak nitong reserbang langis. Sa halos 18% ng mga reserbang langis sa mundo, ang bansa ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ekonomiya ng mundo. Ito ay nagbigay daan upang makaipon ito ng napakalaking kayamanan sa mayamang kultura, makabagong infrastruktura, at mabubuhay na kalidad ng buhay. Namumukod tangi ang Saudi Arabia bilang isang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno, hindi lamang sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa entablado ng mundo. Kaya maaari ka bang lumangoy sa paligid ng pader ng hangganan ng US sa Tijuana? Sa technical posiblet, ngunit ito ay lubhang mapanganib at malamang na hindi magiging epektibo. Marahil ay narinig mo na ang pader ng hangganan ng US-Mexico. Ito ang seksyong tumatakbo sa hangganan sa California. Ngunit ano ang mangyayari kapag umabot ito sa dagat? Mula sa baybayin, makikita mo ang pader na umaagos ng humigit kumulang 5 yarda sa tubig at pagkatapos ay mukhang posible na lumangoy sa paligid nito. Tinatangka ito ng mga tao paminsan-minsan, ngunit hindi madalas dahil ang mga alon ay napakaalon at may matutulis na mga gilid sa pader sa labas ng dagat. Bukod pa rito, maraming tao ang kilala na nalunod sa lugar na ito. Panghuli, kung makakalibot ka, ang lugar na ito ay mahigpit na sinusubaybayan ng Border Patrol at tiyak na mahuhuli ka nila at malamang na ipatapon ka. Minsan makikita mo ang mga pamilyang nagtatangkang makipag-usap sa dingding. Sa gilid ng Mexico mayroong isang sikat na beach na kilala bilang Playa de Tijuana. Maraming tao ang bumibisita tuwing weekend para mag-relax at maraming nagtitinda sa kalye. Sa panig ng US, ito ay isang natural na tanawin na walang pagunlad. Ito ang kutseng inabot ng 8 taon para itayo, nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong at maaaring ito na lang ang pinaka-perpektong muscle car na nilikha. Kilalanin ng Road Runner, si Dustin Hacker at ang kanyang koponan sa nostalgia. Hot Rods ay muling tinukoy ang kahusayan sa automotive gamit. Ang reimagined na 69 Plymouth Road Runner na ito. Kalimutan ang lahat ng alam mo tungkol sa mga muscle car. Ito ay isang buong bagong lahi. Sa ilalim ng hood ay nakatago ang isang binagong 392 Hemi engine na puwersang pinapakain ng isang 2.9 litro na Whipple supercharger. Pinag-uusapan natin ang 700 gulong na naghihiwa ng lakas kabayo na magpapawis. Kahit na ang mga modernong supercar, bawat pulgada ng obra maestra na ito ay sumisigaw ng pagiging perpekto. Nakalagay ang handcrafted na katawan sa isang pasadyang frame na may independenteng suspensyon sa harap na nagsasama ng mga klasikong hitsura na may cutting-edge na engineering. 8 taong dugo, pawis at luha. Mahigit $1 milyong ang namuhunan. Isang layunin? Upang lumikha ng tunay na muscle car at kunin ang prestihiyosong Riddler Award.